Hello, hello. Pakilala mo na tayo, bro. Okay, sige. Ako po pala si Brother Ruben. Ako po naman si Brother Mario. Wow. Dito kayo. Salamat, bro. Ako dito lang pala titibok ang aking puso. Oo nga, Mahira, kinakabahan na. Ikaw ba, talagang bro, nakakakaba talaga umakit sa stage nito. Pero amen. So, sa gawain natin nito, Lord God, samahan mo kami. Alisin niyo po ang aming mga kaba. first Bira, time. oh. Ah, Pasensya na po. Talagang, siguro, bro, sino po ang makaalala nung konting recap lang tayo nung gawain nung nakaraang Wednesday. Ano po ang pamagat ng nung nakaraang Wednesday po? kung nakakaalala ng topic natin. Taas na po ang kamay at meron kayong munting regalo. Taas na po ng kamay. Wala. Ayun. It's empty yan. Ayun, yun, oh. Pambira. Kapitan natin, ha? Tinaas ko lang yung kamay ko, sabi. Ito na una eh. Ano ba mga Hindi daw po pala siya bago. Ano po ba yan? Ano po ba ito? Bago, pamagat. Nakalipot. Pamagat. Noong nakarang Wednesday. Alam? Sino pa dyan nakakaalam po? Wala. Sino po nakakaalala wala. ng topic natin nung last Wednesday? Yung ano na lang. Sino po yung speaker nung nakarang Wednesday? Ayun. Pambira. Punta natin si bro, saglit lang ha. Ayun, bro. Kuya JC po, Kuya JC Ramos. Ayun. Tama, no? Meron kayong munting regalo. Mamaya abot namin po, ha? Ayun. Sige po, bro. Acknowledge na po natin yung ating bagong attendee. Pakitaas na lang po ng kamay. Meron ba Meron tayong... po ba? Ayun. Ayun, marami. 1, 2, 3, 4. Apat. 5 pala, no? 5, ayun. 5. Yun. Mamaya po, meron kayong munting regalo at meron kayong papanalangin ka mamaya ng aming grupo. Mamaya, sila na po ang magpipray. At bro? Tawagin na natin, bro. Ating speaker. Wala na po iba. Kundi si Brother Junil Ibayan. Yun. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Nakakahawa po pala yung kaba nila, kinakabahan din po ako. Kamusta po kayo? Kamusta po? Na-bless po ba kayo? Na-bless po ba kayo dun sa ating praise and worship? Ako po, na-bless po ako. Gusto ko po i-commend ang ating Heartstring Worship Band. Talagang napakaganda po na ginagawa ng Panginoon sa buhay po nila. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay nyo, mga kuya. Patuloy po natin paglingkuran ng ating Panginoon. Ayan, so magandang gabi po. Welcome po. Isa po muling pribilehiyo na muling tumayo po sa harapan po ninyo at magbahagi po ng salita po ng Panginoon. So ito po ang ating last installment po ngayong buwan ng February. So kung naalala nyo po, ang tema po natin for the month of February is about love, agape. Agape. So ngayong gabi, kaya po nakapula po kami. So buwan pa rin naman po ng mga puso. So pag-usapan po natin yung pagmamahal. Po. So pero bago po yan, samahan nyo po ako manalangin. Tayo po tayo. Manalangin po tayo. Heavenly Father, hallelujah Lord, hallelujah Jesus, we praise you God. Panginoon, ikaw po ang hari ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat o God sa araw na to at dinala niyo po kami dito sa inyong tahanan. Panginoon, salamat po at may kalakasan po kami. May pribilehiyo po kami, makakapakinig po kami
ng inyong salita. Makakasama po kami sa fellowship po na ito, Panginoon. At naniniwala po kami, Lord, naniniwala po ako na hindi po aksidente na nandito po kami. May mabuti po kayong plano sa mga buhay po namin at meron po kayong inihanda sa amin ngayong gabi, Panginoon, na tunay po na kami po ipagpapalain ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat, O God. Samahan niyo po kami, Panginoon. I-anoint niyo po ako, Lord. Samahan niyo po ako. Put power in yung words, O God. Gamitin niyo lamang po ako upang magbahagi na inyong salita, Panginoon. At hayaan niyo po ang salita niyo po, maramdaman po namin ang inyong pagmamahal through your word. At itong salita rin po ninyo ang magbago ng aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po kami magpupuri sa inyo sa espiritu at katotohanan, Panginoon. Samahan niyo po kami. Kailangan po namin kayo, God. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan po na si Lord. Hallelujah. Amen. So, ayan. So, may tanong po ako sa inyo. Kuya, pwede po bang palabas na po? Oh, ayaw. Ayan. So, naranasan niyo na po bang literal na maligaw sa daan kung saan pupuntahan po ninyo? Naranasan niyo po ba? Pwede pataas po kamay mga naligaw po dyan. Alam ko lahat pala tayo naligaw, ano po. Gusto ko po i-share sa inyo, last week lang, naligaw po kami. Siguro po nataon na naligaw kami para maibahagi ko po itong konting nangyari po sa amin last week po, February 17 po yan. So, naghanap po kami nag-ocular po kami para po dun sa darating po nating men's summer getaway. Excited na po ba kayo doon? So, nag-ocular po kami. Yung men's parang advance information, may summer getaway po tayong mga men's. Pwede pong isama ang mga asawa at mga bata. Ano po? Kaya paghandaan na po natin, syempre po may budget. So habang maaga po, mag-ipon na po tayo. Naghahanap pa po kami, ang ating events committee, ng mas magandang lugar. Pero napadpad po kami sa Batangas, sa Maragondon. Ito pong lugar po na to, ako po, alam ko po yung taan niya, makailang beses, taon-taon po, nadadaanan ko po yan. Si Kuya JC, kabisado rin po yan. Pero hindi ko po namin maunawaan at nung pauwi na po kami, naligaw po kami. Pambihira. Siguro po, pag busog yung driver namin, talagang nawawala na sense of direction eh. So wag niyo na patanong kung sino po yung driver po namin. So pauwi po kami, ang biyahe po namin, natatawa po yung mga kasama ko. Busog po kasi kami noon, natikman po namin yung napakasarap na fried chicken sa Maragondon. Alam po ata ni Kuya Rans yan. So pauwi po kami, alam po namin daan eh. Pauwi na. Yung biyahe po namin na dapat, kung di po ako nagkakamali, 1 hour and 10 minutes, naging 1 hour and parang 40 minutes. Naka-waste na po kami noon ha. So, ang na-realize ko po doon, dito po sa pagkaligaw po namin, kapag kayo po ay naliligaw, hindi po pala yun yung bigla-biglaan na maliligaw ka. So, para po bang pag naligaw ka kasi, nagkamali ka ng liko, pwede ka lang bumalik. Pero pag totoong naligaw ka, nagkamali ka ng liko, hindi ka aware. Hindi mo alam na naliligaw ka pala. Marirealize mo lang kapag malayo ka na. Ay, teka, hindi ko nakabisado to ah. So, naliligaw na tayo. Kailangan na tayong humanap ng tulong. Andiyan na si Mr. Waze. So, yun, naligaw po kami in short. Maski alam po namin yung daan, nakailang beses na po kami. Siguro po yung aming navigator na si Kuya JC dahil sa kabusugan inaantok. Hindi niya na ituro yung tamang daan. Kaya naligaw din po kami. So yun po yung karanasan namin. Pinarana siguro ni Lord para maibahagi ko sa inyo at maikonekta po natin sa mensahe ni Lord ngayong gabi. Ano po? So related po dyan ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. Hayaan niyo pong bigyan ko po ng title ang mensahe ni Lord, Unconditional Love. Ano po? So makita po natin sa picture. Ayan, alam niyo na po yung principle behind sa kwento po na ito. So kita po natin yung shepherd. Sa background niya po yung kanyang yung flock of sheep na iniwan niya para po dun sa nag-iisang tupa na naliligaw. Pansinin niyo po, yung isang tupang naliligaw, nasa panganib. Nasa dulo ng bangin, maaari siyang malaglag, or hindi natin nakikita, baka sa ilalim ng bangin na yun, may nag-iintay na lobo, leon, na gustong kainin itong naliligaw na tupa. Ano po? So again, alam ko po, alam nyo na yung
principle behind po dito, pero yan po, pag-uusapan po natin ngayong gabi. Para po bang tayo naliligaw na? Sinabi niyo po kanina, naliligaw kayo. So tayo po yung naliligaw na tupa, ano po. At yung shepherd na iniwan yung 99 sheep, yung kanyang kawan ng tupa para hanapin po tayo, yun po ang ating Panginoon, ano po. So, dalhin ko po kayo sa ating verse ngayong gabi. So, ang ating words to ponder po is from Matthew 18, verse 12. Hayaan niyo pong basahin ko. If a man has 100 sheep and one of them wanders away, what will he do? Won't he leave the 99 others on the hills and go out to search for one that is lost? Purihin po Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. So itong verse na po ito, alam ko po, again, sabi ko po, alam na po natin yung principle behind po niyan. So makaka-relate po tayo na yung naliligaw na tupa, pwede po nating ihalin tulad sa atin. Na nung tayo po ay naliligaw, natagpuan tayo ni Lord. So dito po pinapakita yung unconditional love na ating Panginoon. Minsan na po tayong naligaw, kayo po, may kanya-kanya po tayong kwento, kung paano po natin nasabing naligaw ng landas, hinanap tayo ng Panginoon. Siguro po, bakit po ba tayo naliligaw? Siguro po, karamihan sa atin, ako po, minado, katigasan ng ulo. Minsan, yung disobedience natin sa ating Panginoon, sa hindi pagsunod, sa kagustuhan niya, sa pinag-uutos niya, kaya po tayo naliligaw, ano po. Kaya minsan, o baka ngayon po, balikan ko po yung picture, baka po nandyan po tayo sa sitwasyon ng tupang naliligaw, nasa panganib, na possible, pwede ka nang madisgrasya, malaglag sa bangin, or kainin ng kaaway, ng leon, ng wolf. So baka nandyan po tayo sa posisyon po na yan. Pero yung pagmamahal ng Panginoon na tinatawag na unconditional love, lagi po yan. Hindi po yan nagbabago, hindi po yan nababawasan, at laging handa ang Panginoon, hanapin po tayo at ibalik po tayo sa kanyang presensya. Ano po. Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ayan. So gusto ko pa pong pag-usapan to. Gusto pong i-highlight itong salitang po ito, lost. Naligaw. Ano po. So, gusto ko pong i-share po sa inyo itong nailista ko po na signs of Christian drifting or becoming lost again. Tayo po palang mga Kristiyano na nasa Panginoon na, kumilala na sa Panginoon, posible pa pala po tayong maligaw po muli. Ano po. So, ito po, nalilista ko po, kunin po natin yung salitang lost. Isa-isayin po natin, gusto pong ibahagi sa inyo. Ano yung mga sintomas or senyales na tayo po pala ay naliligaw na muli? Ano po. Kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi mo mamamalayan na naliligaw ka na pala sa daan pag huli na ang lahat. Wala pong naliligaw ng biglaan, sabi ko nga po. Gaya po nang na-realize ko po, hindi po tayo maliligaw ng biglaan. Ngayon, nasa Panginoon ka, bukas wala ka na sa Panginoon, hindi po mangyayari yun. Ang pagiging ligaw, ang pagiging lost or drifting, unti-unti po yan. At syempre, magpara pong sakit, ako po, marami rin po akong sakit. So, magpapakita po yan ng mga senyales, sintomas. So, yan po yung pag-usapan natin, yan po yung gusto kong i-share po sa inyo. Una po, ayan, yung letter L, loss of intimacy with God. Yan po yung nababawasan na, yung ating paglalambing, yung ating relasyon sa ating Panginoon. Baka po, check po natin mga sarili po natin, baka may ganito po tayong sign na binibigyan na po tayo ng sintomas na, nako, mukhang ako'y naliligaw na. Kasi nag-lost of intimacy. Para po bang sa mag-asawa? Kami po, pag kami mag-asawa, pag galit po siya sa akin, hindi na madalas po galit po siya sa akin, hindi po kinakausap nun. Wala pong communication, hindi ako pinapansin. Uwi po ako sa bahay, wala akong pagkain, luluto pa ako. Yung po bang walang communication, wala yung lambingan, hindi ko mabati. Paglalapitan ko, para po bang nagpupumiglas pang gano'n. Wag mo halikan, wag mo ko yakapin. Nakaka-relate po ba kayo? Ganun po, paggalit or wala pong communication. Ganun po sa Panginoon. Kung kayo po, nababawasan na po ang inyong prayer time,
Yun po yung intimacy natin sa Panginoon eh. Ang prayer po natin, yan po yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Lalo na po yung pagbabasa ng salita po ng Panginoon. So lalo na po kapag wala na yung ating prayer time, yan po nababawasan po yung loss of intimacy po natin. So mga kuya, kamusta po ang inyong prayer life? Gaano po tayo kadalas na nagdarasal sa Panginoon? Gaano na po tayo kadalas humihingi, dumudulog sa Kanya? Gaano po na natin siya kadalas kinakausap? So kung medyo nababawasan na po, mabahala po tayo kung talagang wala po tayong prayer time. Nako kuya, baka po naliligaw na po kayo. Baka po nandun na po kayo dun sa picture, yung tupa, nasa panganib na kayo. Hindi pa kayo aware na naliligaw pala kayo. Yung baka nakaliko na kayo, nagawa nyo yung maling liko at nakalayo na pala kayo doon sa linikuan nyo, hindi na kayo makabalik. So ito pong reminder po sa ating Panginoon. Ano po. So ang remedy po dyan, kapag tayo po is lost of intimacy sa Panginoon, lalo na po yung pagbabasa ng Biblia. Kung hindi po tayo nagbabasa ng salita po ng Panginoon, wala po tayong intimate relationship sa ating Panginoon. Ang salita po ng Panginoon, yun yung pamaraan po natin ng pag-communicate sa Kanya. Kung hindi na po natin nababasa ang mga Biblia po natin, medyo nababawasan. Wala po tayong communication with God. Baka po meron po ganito tayong sign na loss of intimacy with God. Yun po yung communication natin kay Lord eh. Prayer and reading His Word. Ano po? Yung devotion po natin every day. So again, kamusta po ang inyong mga prayer life? Kamusta po ang inyong pagbabasa ng salita po ng Panginoon? Kung hindi pa po huli lahat, pwede pa po, mamaya, mag-pray po kayo. Basahin po natin salita po ng Panginoon. Ano po? So, ano po ang solusyon kapag may ganyan po tayong sign? Ito po ang reseta. Sa John 15:5, ang sabi po, si Jesus po nagsasabi po nito, "Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing." Sabi ni Jesus Christ, manatili lang kayo sa akin. Ang ibig niyang sabihin po doon, manatili tayong connected sa Kanya. Kung siya yung branch, siya yung vine, tayo po yung mga sanga na lagi dapat nakakonekta sa Kanya. And yung connection po na yon, yung connecta na po na yon, yun yung pagdarasal po natin, yun yung pagbabasa po na sa salita po ng Panginoon. Kung wala po yun, hindi po tayo connected sa Kanya. At kung hindi po tayo connected sa Kanya, tulad po ng sanga na nabali, naputol, nalaglag sa lupa, mamamatay po yung sanga po na yon. At kung kayo po yun, disconnected kay Lord, bro, mag-isip-isip ka na. Baka matuyo ka na lang at tuluyan kang mamatay yung relationship mo kay Lord at matulad ka doon sa tupang maligaw na hindi na maibalik. Pero again, sabi ko nga po, ang Panginoon, andyan yung unconditional love niya eh. Hahanap at hahanapin pa rin tayo ng Panginoon pag nagkakamali po tayo. Ano po? Maski makailang beses pa po natin siya i-reject or talikuran, and yung pag-ibig ng Panginoon, andyan po yan. Hindi po yan magbabago. Ano po? Okay. Next po, letter O. Ito. Marami po dito yan. Nakikita ko po yung signs po na to. Yung O po stands for out of sight in fellowship. Out of sight. Hindi na po makita. So, tignan niyo po yung mga katabi po ninyo. Sige po, tignan niyo po. So, sila po yung mga nawawala daw sa fellowship. Sino po yung kapatiran po natin na dati nating laging nakakasama, pero nawawala na po. Nakakalungkot po, pero nawawala na po. Ako po, alam na alam ko po yan kasi ako po yung nagre-record ng attendance po natin. Ako rin po nag-i-encode yan. Kaya kabisado ko man po sa pangalan, hindi man po sa mukha. Kaya kilala ko po sino po yung laging wala. So, nakakalungkot po. Nakikita ko po, naku, wala na naman si bro ganito. Ano naman kaya nangyari? So, kadalasan sinasama ko po siya sa panalangin ko. So, yun po yung katotohanan na baka may sign ka na bro na lagi kang wala sa fellowship. Or para po kayong kabuti, yung biglang susulpot, minsan nandyan, minsan wala. Ayan, isa po daw yan sign na unti-unti nagdi-drift ka na, spiritual drifting, unti-unti naliligaw ka na, wala ka sa mga gawain. Ano po. So, sila rin po yung ano po, yung mga yung wala na pong gana
sa fellowship. Hindi na masaya, hindi na nagagalak. Nung dati, unang attend mo or mga ilang na nawiwili ka sa fellowship, hindi pa, wala pang alas 5, nagmamadali ka ng pumunta rito sa sanctuary para makipag-fellowship sa men's. Pero nabawasan na po yung kasiyahan po natin. Yan, kung ganyan po nararamdaman nyo, nako bro, baka may sign ka na po na nagdi-drift na po tayo. Na baka unti-unti na tayo naliligaw. Baka iba na yung priority natin. Hindi na ang gawain po ng Panginoon. So again, sabi ko nga po, check po natin yung mga sarili po natin. Baka may signs po tayo na ito. So alam ko po, may kilala kayo, yung madalas nyong katabi, wala ngayon. Baka bro, kailangan natin silang balikan, kailangan natin silang bisitahin. So again, sabi ko nga po, ang remedy dito, gusto ko po i-share po ito, sabi po dito, when a sheep strays from the flock, it becomes more exposed to danger and temptation. Ako, I agree po. Na kapag tayo, laging mag-isa, wala na sa fellowship, yung bang nasa labas ka na lagi, iba na ang prioridad mo, mas prone po kayo sa temptations eh. So mas madali kayong maloko ng kaaway. Mas madali uli kayong mahulog sa kasalanan. Kasi nag-iisa kayo eh. Pero kung kasama niyo po yung kapatiran, ayan, lalo na pag si Kuya Romy kasama mo, si Kuya Kaloy, re-remindan ka niyan, bro, mali ang ginagawa mo. Dito fellowship tayo. So tama lang po ako, I agree. Mas exposed kasi kayo sa danger kapag kayo ay mag-isang lumalakad or hindi nyo kasama yung kapatiran. Ano po? So again, ang remedy po dyan for that signs, basahin po natin sa Hebrews 10:25, ang sabi po rito, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Huwag po daw natin kaligtaan, baliwalain itong gawain po natin na to. Kasi ako po, dito po ko nakakuha ng kalakasan. Madalas po sa trabaho, drain, stress, pagod, pero pag-a-attend po sa fellowship, uuwi po kong energized. Ganun rin po ba nararamdaman nyo? Kayo ay nabe-bless, na-encourage, makita po natin yung mga kapatid po natin, sama-sama nagpe-praise and worship. Tapos kapag breakout session, group sharing, naririnig mo yung mga testimony nila kung gaano kabuti ang Panginoon. Ako po ay napapalakas sa ganun eh. Alam ko po kayo rin ganun po eh. Tayo po ay nagpapalakasan, na-encourage, during our fellowship. Kaya patuloy lang po natin itong pagdalo sa fellowship. Ano po? Nawawala po tayong ganyang sign ng out of sight. Hindi na makita sa mga fellowships. Ano po? So yung mga hindi po natin nakikita ngayon, sama-sama po natin, i-follow up sila. Pag-pray po natin sila. Kung kaya po, bisitahin po natin itong mga kapatid po natin na to. Ano po? Amen? Ayan, sige po. Tuloy po natin. Letter S. So, signs of Christians drifting or becoming lost again. Sa letter S, ito medyo malalim na po ito. S stands for sin is becoming tolerable. Ito po yung pag tayo po ay may inaalagang kasalanan. Yes, nadalo sa fellowship. Yes, nagpe-pray. Yes, nagsisimbra every Sunday, nagsi-Sunday service. Pero kung meron po tayong itinatagong kasalanan, meron po tayong inaalagang kasalanan, tinotolerate po natin yung kasalanan, ito po unti-unti na po tayong naliligaw. Nagdi-drift tayo palayo sa Panginoon. Ang Panginoon, God is holy at hindi po siya pwedeng makisama or makisama sa isang sinful man. So kapag tinotolerate po natin ang kasalanan, ayan, dyan na po. Diyan na po, minsan, ito po yung kapag sinabi pong tolerate is, pag gumawa ka ng kasalanan, dinedepensa mo pa yung ginawa mo. Kumbaga, kinukompromiso mo yung pananampalataya mo dun sa paggawa ng kasalanan. So, minsan, gina-justify pa natin yung ginawa nating kasalanan. Minsan, sinasabi natin, white lies lang naman yung ginawa ko eh. Okay lang yun. Lord, isang stapler lang naman tong inuwi ko galing office. Lord, isang mouse lang naman tong inuwi ko sa office. Baka after a month, yung buong computer set, naiuwi mo na sa bahay. So, minsan, gina-justify ako medyo. Sometimes, guilty po ako dito. We justify yung pagkakamali na minsan, natotolerate po natin yung kasalanan. So, again, check po natin yung mga sarili po natin. Baka tinotolerate natin yung kasalanan po. Na minsan,
Ginawa mo nung una, inihingi mo ng tawad, inulit mo ulit, nang inulit mo ulit, nang inulit mo ulit. Ayan bro, baka nagsisimula ka na uling maligaw. Baka nagsisimula ako na uling maramdaman yung spiritual drifting po na sinasabi po natin, Panginoon. Ano po? So, ang remedy po dyan, sabi po sa James 1:14-15, ang sabi po dito, temptation comes from our own desire, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Kapag hinayaan niyo po yung kasalanan, diyan na po nagsisimula, diyan na po magsisimula yung kamatayan, yung spiritual death po natin, yung relationship natin sa Panginoon, mamamatay, mawawala, manlalamig, maliligaw na naman po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ano po? So, alam niyo po ba kung bakit yung ketong sa Bible inahalin tulad po nila sa kasalanan? So, ang ketong po kasi, kapag dumapo yan sa inyo, magsisimula po yan sa napakaliit na hindi mo papansinin, hahayaan mo lang. So, hanggang sa itolerate mo nga, kagaya ng kasalanan, nagsisimula yan sa maliit, sa umpisa, nagsisinungaling ka lang. So, ang ketong, ang pagtagal-tagal, kakalat na po yan sa buong katawan mo, hanggang sa hindi mo na mamalayan, nako, wala na. Hindi na pwedeng isalba yung katawan mo. Sa kasalanan, simula ka sa maliit na pagsisinungaling, hanggang sa lumala, nanloloko ka na pala ng kapwa mo, nangungurakot ka na pala, nagnanakaw ka na sa kaban ng bayan, at sa huli, wala na, hindi mo na maisalba. Ang bigat na pala ng kasalanan mo. So ganun po, kung ito-tolerate po natin yung maliit na kasalanan, it will lead us to spiritual drifting. Maliligaw tayong muli. Ano po? And lastly, letter T, sabi po dito, tired of serving God or unwillingness to serve God. So ito po para sa mga kapatid po natin na naglilingkod, yung tired of serving Lord, sa mga kapatid po natin naglilingkod kay Lord, yung sinurrender na yung sarili po nila, nagbibigay na po ng kanilang treaties kay Lord, time, treasure, talent, baka po nakakaramdam na po kayo ng pagod. Aron po, minsan nakakaramdam rin po ako ng pagod sa pagmiministeryo. Baka po yung kasiyahan nyo, kagalakan nyo sa paglilingkod sa Panginoon, baka nawawala na, baka nagiging obligasyon nyo na lang yung paggawa ng ministeryo. Bro, baka meron po na kayong sign po na ito. Na nakakaramdam kayo na pagod, parang wala na kayong gana. Dati, nung nag-volunteer ka, kagagraduate mo na C2S 101, pinatayo ka, binigyan ka ng task sa ministry, tuwan-tuwa ka, excited ka. Pero in the long run, tinatamad ka na, nawawalan ka na ng gana. Hindi mo na binibigay yung best mo kay Lord. Kung ganito ka bro, baka meron kang signs na nagdi-drift na spiritually. Baka naliligaw ka muli. So, yan po, again, kasama rin po dito yung unwillingness to serve. Kumbaga matagal ka ng Kristiyano pero hindi ka pa, nakaupo ka pa rin dyan. Hindi ka pa tumutulong sa mga task ng ministry. Marami po ka pangangailangan sa task. Kanina lang naman po sa registration, ilang beses na pong nagme-message si Kuya Luis sa inyo, tulungan niyo po kami sa registration. Minsan po kasi kami galing po kami trabaho, wala po talagang umuupo sa registration. Hindi po namin naiilista yung attendance ng tama. Kailangan po namin ilista yung attendance po natin para i-report po namin yung sa main. Kaya po namin yung nililista. So kulang po kami. Baka po meron po sa inyong maging magkaroon ng willingness to serve God. Open po kami. Ayan, sa BTS, sa mga cameraman. So baka kayo po, matagal na po kayong attendee, pero nakaupo pa rin po kayo, hindi nyo po pinapagamit ang buhay nyo sa Panginoon. Bro, baka matagal ka na palang naliligaw. Paggamit mo kay Lord yung buhay mo. Ano po? Ako po, blessed na blessed. Gusto ko rin pong i-commend, i-acknowledge yung mga cameraman po natin. Ano po? Ayan. Sino po ba yung mga cameraman po natin? Ayan. So, every Sunday, sige, palakpan po natin sila. Purihin po Panginoon. Yung mga cameraman po natin, kung hindi nyo po nakikita, every Sunday, first service hanggang last service, nandito po sila. At ako po, nakikita ko po yung kagalakan sa puso po nila na maglingkod kay Lord.
Nakakangalay man yung ginagawa po ni Kuya Rod po na ganyan, nakakangalay po yan. At bukod po doon, yung sakripisyo po nila, may mga trabaho rin po yung mga yan. Pero yung Sunday, instead na ibigay nila sa pamilya po nila, nandito po sila every Sunday, naglilingkod sa Panginoon. Kaya ako po blessed na blessed. And I pray na wag po mawala yung kagalakan yung maglingkod sa Panginoon. Ano po. Amen? Sige po, palakpakan po natin sila. Okay, ayan. So, dito pa naman po, ang sabi sa Galatians 5:13, "For you have been called to live in freedom." My brothers and sisters, do not use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. So, na-encourage po tayo dito ni Paul na maglingkod po tayo sa Panginoon. Gamitin po natin yung kalakasan po natin, talento po natin to glorify God. Sabi nga po, for whatever we do it for the glory of God. Yun po yung prime purpose po natin eh. Kaya po tayo iniligtas ng Panginoon to give Him glory. Ano po? So kaya in-encourage ko po kayo mga bro, lalo na po yung mga matatagal na po ditong kasama po namin. Marami po tayong pwedeng itulong sa ministeryo. Marami po tayong mga subcommittees. And we encourage you, very open po kami. Kailangan lang po namin yung puso po ninyo na mag-volunteer na syempre po, may kagalakan na maglilingkod sa Panginoon. Ano po? Amen? Okay. So, dito po sa mga nalista ko po na mga list, ulitin ko po, signs of Christians drifting or becoming lost again, lost of intimacy with God, out of sight in fellowships, sin is becoming tolerable, tired of serving God, unwillingness to serve God. Again, ang message ko po sa inyo, i-check po natin. Ako po, ito po yung mensahe sa akin ni Lord. Check ko rin po, I'm guilty po ako sa mga ilan po dito. So maganda pong reminder to na, Lord, salamat sa reminder na hindi ko pala alam na ang tagal ko nang bumabiyahe bilang Kristiyano. Meron pala akong senyales na posibleng maligaw ako kung magtuloy-tuloy ako. Salamat at pinalalahanan mo ko sa pamamagitan po nitong inyong salita na hindi po ako tuluyang maligaw. Ayoko mawalay sa presensya niyo, Lord. And I do hope, I pray na ganyan rin po sana ang panalangin po natin. Ano po. So minsan ka nang hinanap ng Panginoon. Ano po. Minsan na po tayong naligaw. So, ang unconditional love ng ating Panginoon, lagi po yung andyan. Sabi ko nga po, hindi po yan nagbabago. Maski makilang beses po tayong maligaw, si Lord hahanap at hahanapin tayo. Dahil ayaw niya tayong mapahamak. Ano po. To explain more further, para po mabigyan po ng paliwanag yung unconditional love na sinasabi po dito ng ating Panginoon sa mga tupang naliligaw na kagaya po natin, may papanoorin po tayong video. Short film po ito. Ito po is mga 8 minutes. Pero ang ganda po ng storya. Alam ko po, alam nyo na po ito. It's a story about the Jesus and the Samaritan woman. So, panoorin po natin. Pero I encourage you po na basahin rin po natin yung John chapter 4. Yan po yung patungkol po dun sa papanoorin po natin. Ano po. Sige po, kuya. Please play the video. Would you give me a drink? Did you hear me? That's bad, huh? What? You, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan, and a woman. I'm sorry. I should have said please. You know, it's not safe for you to be alone out here. Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning? Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come out now in the heat, as you have so kindly reminded me. Why won't they be seen with you? Long story. I'd still like a drink of water if you can spare it. Amazing what a parched throat will do. Aren't I
unclean to you? Won't you be defiled by this vessel? Maybe some of my people say that about your women, but I don't. Yeah? And what do you say? I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water. Would. Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Long story. But Jewish water is better than Samaritan water. That's not what I Are said. you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again. Wouldn't that be nice? The water I give will become in a person a spring of water welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and come back. I will show you both. I don't have a husband. You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband. Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No, Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned. I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I did. Anywhere. God is spirit. And the time is coming and is now here that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you? Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone. You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. Because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know. But not by the Messiah.
Friends, you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Spirit and truth. Spirit and truth. It won't be all about mountains or temples. Soon, just the heart. You promise. I promise. This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ! Hey, wait! Your water! You forgot your Fancy you, man! You told me everything I ever did! Rabbi, we got food. What would you like? Ah, I have food to eat that you do not know about. Who got you food? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, wow. Yung pong kwento po na yon, alam ko po, alam nyo na rin yung kwento doon. So, gusto ko po i-connect doon sa pinag-uusapan po natin. Yung babaeng Samaritana, siya po yung tupang naliligaw. Ano po? And binanggit po, sinadya ni Lord yung lugar na yon para lang po sa nag-iisang babae na makasalanan po na yon, na ma-encounter niya ang Panginoon, maramdaman niya ang pag-ibig ng Panginoon. Ano po? So gusto ko po kayong bigyan ng background. Gusto ko pong pakita po sa inyo. Ayan. So si Jesus po, kasama yung disciples po niya, doon po sa kwento po na yon. Ang travel po nila is from Ephraim sa Jerusalem, aakyat po sila doon sa Galilee. Ano po? At dadaanan po nila tong Samaria. Nakikita niyo po yung sa mapa yung Samaria. Diyan po yung mga Samaritans. Si Jesus is Jew. Samaria, yung mga taga Samaria is Samaritan. Yung babaeng po yun, Samaritana. Ang mga Samaritans and Jew, hindi po yan magkasundo. Actually, ang mga Jews, kinamumuhian nila yung mga Samaritans way back sa Old Testament pa po. So kung ang ordinaryong Jew maglalakbay, ang gagawin po nila, ayun po yung normal route na nakita nyo, iiwasan po nila yung Samaria para hindi po nila makahalubilo, makasalubong, makasalamuha itong mga Samaritans po na to. Kasi magkagalit nga po sila. Pero si Jesus, with His disciples, yun po yung tinumbok po nila. Pinuntahan po nila, tinumbok nila yung Samaria. Inabangan ni Jesus itong babaeng Samaritana dito sa Jacob's Well at doon niya na-encounter ang Panginoon. Ang ibig ko sabihin, si Lord, yung nag-iisang babaeng makasalanan, kagaya po yung isang tupang naliligaw, sasadyain niya para ibalik sa kanyang presensya. Ganyan rin po ang ginawa, alam ko, ni Lord sa inyo. Ganyan rin po ang ginawa sa akin na ating Panginoon. Ano po? So, He will leave the 99 sheep para lang sa akin. Hindi ko deserve yun. Masyado po akong makasalanan yung dati ko pong buhay. Tayo rin po, kayo po, alam ko po, may kanya-kanya po tayong mga madidilim na nakaraan. Hindi natin deserve na, Lord, bakit pagpapalit nyo ako sa 99 na yan? Ganun po ba ako ka-importante sa'yo? Yes, ganun kakabahal ng Panginoon. Maski makailang beses mo siyang nireject, maski makailang beses mo siyang binabaliwala, still the Lord loves you. Yun yung unconditional love na sinasabi ng Panginoon. Gusto ko pong short testimony po sa buhay ko. Gusto ko pong pakita po ito sa inyo. Yan po yung mga panahon na naliligaw po ako. Yan po yung dating buhay ko po. Marumi. Hindi ko po pinagmamalaki po yan. Pero yan po, dyan po ako dinala ng maraming nagre-reject. Sa kanila ko po nakuha yung company na tanggap kanila, masaya ako, pero panandalian lang pala yun. So yan po yung panahon bago ako matagpuan ng ating Panginoon. Naalala ko po, may mga times na sinubok ni Lord na hanapin ako, natagpuan niyo ako, pero nire-reject ko siya.
Ito po yung panahon bago ko dali ni Lord sa Saudi. Yung kaopisina ko po, yung office mate ko po dyan sa Taguig. Every morning, tatawagin ako, Sir Jonel, lika, may papabasa ako sa'yo. Sa screensaver niya, may pinapabasa sa akin verse ng mga panahon na yun, binabaliwala ako. Binabasa ko naman, sinasabi ko, oh, ano nga yun? Ganun pa sinasabi ko. Yun po yung mga salvation verse, mga memory verse po natin. Every morning, pinapabasa niya po sa akin yun. Siya po is Christian. Ang pangalan niya po si Miss Bam, ang tawag ko sa kanya. So every morning, sinisharean niya na pala ako ng salita ng Panginoon. Pero that time, nire-reject ko si Lord. Binabaliwala ko. Madalas tinatanong, kinakwento ko sa kanya yung gimmick ko nung gabi, umuwi ako ng lasing, sumuha ko sa kanya. Kinikwento ko po sa kanya kasi siya lang po yung kakwentuhan ko sa opisina. Tinatanong niya ako, bakit ka ba nagiinom? Bakit ka ba nagyoyosi? Bakit ka ba nagbe-beer house? Sinasabi ko lang sa kanya, dyan ako masaya eh. Nung mga time na pa yun, sinesharean niya ako ng salita ng Panginoon, nire-reject ko siya. Nire-reject ko si Lord. Dahil hindi ako ma-corner ni Lord sa pamamaraan na yon, na-realize ko, dinala ako ni Lord sa Saudi Arabia. Doon po ako nakakilala sa Panginoon. Dahil wala na pong ibang bawal mag-inom, bawal mag-beer house, doon niya ako dinala para ma-corner ako ni Lord at doon po ako natagpuan ng Panginoon. Ito po yung aking buhay sa Saudi. So ang dati ko pong church sa Saudi, kung saan po ako nakakilala, Jesus Word of Life. So yan, kunyari lang po hindi po ako nagigitara siya. So, dyan ako natagpuan ng ating Panginoon. Doon po binago ni Lord yung buhay ko po. Kayo po, alam ko, may kanya-kanya po tayong kwento kung paano po tayo binago ng Panginoon. Baka po ilan sa atin, makailang beses natin nireject si Lord. Pero yung unconditional love ni Lord, hindi yan magbabago. Hahanapin ka pa rin niya maski naliligaw ka. Ito po ang challenge po sa atin ngayong gabi. Ikaw bro, saan ka natagpuan ni Lord? Gaano kadilim, kagulo, karumi ang buhay mo bago ka natagpuan ni Lord? Ako po, inaamin ko napakadumi po ang buhay ko. Hindi pa po yung buong kwento kung ano po yung nakaranasan ko, pero mapipicture out nyo na po. Gaano kalala o baka naman gaano nakalala yung sitwasyon mo, yung karamdaman mo bago ka pinagaling ni Lord, bago ka niya natagpuan. Ang next question ko po doon, pagkatapos noon, ano na? Ano na po yung ginawa po natin? Balikan ko po yung Samaritanang babae. Pagkatapos po niya matagpuan siya ng ating Panginoon, iniwan niya yung mga sisilidlan niyang tubig, dali-dali siyang tumakbo at ipinamalita niya si Jesus Christ dun sa mga taga-Samaria, dun sa mga Samaritans. At kung babasahin niyo po yung verse, marami pong mga Samaritans ang naniwala at nanampalataya dahil ipinagkalat ng babaeng ito kung sino si Jesus Christ. Kayo po, pagkatapos nyo pa kayong matagpuan ni Lord, kanino nyo na po naikwento si Jesus Christ? Naikwento nyo na po na si Jesus Christ namatay sa krus para sa kasalanan mo, para iligtas po tayo, na imbis na tayo po yung mapako sa krus, parusahan sa mga pagkakasala po natin, siya na po yung umako sa kasalanan po natin. Naikwento nyo na po ba yun? Sa inyong mga anak, kapamilya? Ang babaeng ito, ganun po ang ginawa po niya. At yun po yung ine-expect ni Lord para po sa atin. May purpose po bakit po tayo iniligtas po ng Panginoon. And that is to go and make disciples. Marami pa pong mga katatayan dyan, mga pamilya po na naliligaw, kagaya po natin dati. Ang gusto ni Lord, ipamalita natin si Jesus Christ kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Ano po? Again, ulitin ko po yung tanong, ano na? Pagkatapos po kayong iligtas ni Lord, ano na? Sabi po sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito po yung perfect example paano niya po pinakita yung conditional love. Si Lord namatayan, si Lord
Isinakripisyo niya yung bugtanging anak niya, si Jesus Christ, na matay sa krus para sa kasalanan po natin. And ginawa po niya yon habang tayo po ay makasalanan pa. And that is finished. Yung mga kasalanan po natin, binurad po ng Panginoon po yan. Natagpuan na po tayo ng ating Panginoon. Ano po? So ito po yung, dito po ako magtatapos. Kung ikaw bro, dati ka nang naligaw, dati ka nang binago, ngayon binago ka na ng Panginoon, again, balikan ko po yung ginawa na Samaritana. Siya pinagkalat niya. Ikaw bro, kanino mo ba kwento si Jesus Christ? Yun yung gustong pagawa po sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, para naman po sa mga kapatid ko na nandito, na na-realize mo, naku, naliligaw na ako. Naliligaw na pala ako. Napapalayo na ako sa Panginoon. Praise the Lord, dahil nandito ka, naririnig mo ang mensahe ito, natagpuan ka ng ating Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon at ayaw niyang mapahamak po tayo. Ano po? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ano po? Hallelujah. So dito po, patuloy po nating, to God be the glory po, patuloy po nating papurihan ng Panginoon. Lahat po tayo tumayo at kantahin po natin itong kantan to. Tinig mo ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus,
ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo, O Jesus. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hangad lang namin, Panginoon, na manatili sa presensya niyo, Panginoon. O Diyos, salamat, Panginoon. Ang bawat isa po sa amin dito ay natagpuan po ninyo, Lord. At binago niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat dun sa madilim naming buhay dati, Panginoon. Binago niyo po kami, natagpuan niyo po kami, at minahal niyo po kami, Panginoon. And Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa mga panahon na nire-reject po namin kayo. Sa panahon na matigas po ang ulo namin, kaya po kami naliligaw dahil sa disobedience po namin sa inyo. Ang hindi po namin pagsunod sa inyo, Lord, patawarin niyo po kami, O God. And Lord, dalangin po namin ang mga kapatid po namin na naliligaw ng landas, Panginoon. We pray, Lord, na iparamdam niyo po sa kanila yung unconditional love ninyo, Panginoon. Maramdaman po nila muli at muli makabalik po sila sa presensya niyo, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe niyo sa amin ngayong gabi. Sa reminder niyo po sa amin na ang aming mga sarili, posible pala, Lord, na kami maligaw, Lord. Pero wag niyo pong hayaan na maligaw pong muli kami, Lord. You claim yung promise niyo po sa amin na wala pong makakaagaw sa amin sa inyong kamay, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we claim na hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami iiwan, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, mahal na mahal niyo po kami. Maraming salamat sa pagmamahal niyo, Lord. Hindi po namin ito deserve. We don't deserve your love, Lord. Maraming salamat. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Sige po, upo muna tayo. Magkakaroon po tayo, mga kuya, may oras pa naman po. May breakout sessions po tayo. Una po, pwede po naming anyayahan yung mga bagong attendee. Pwede pong pataas po ang mga kamay. Magkakaroon po tayo separate group. Sige po, okay lang po. Tayo po tayo, dun po tayo banda sa likuran. Kuya Leonard, sama po kayo kay Kuya Leonard. Magkakaroon po kayo ng sarili pong groupings. Yung mga bago po, ayan, sama po kayo kay Kuya Leonard. May bibigay rin po siyang munting regalo po sa inyo. Ayan. Sige Kuya Leonard, dun na lang po tayo sa likuran. Tapos po noon, yung mga naiwan po, mag-groupings po tayo, 3 or by 4s. May mga guide questions po tayo for our group sharing. Yun po, salamat po. To God be the glory po. Sige po, mag-groupings na po tayo.
Sige po, small group po tayo, 3 or 4. Pwede na po siguro yon. Sige po, mayroon pa 20 minutes sa small group.